Hello, good evening po sa ating lahat. Ibalik po natin yung topic kaninang tanghali about kay Inday Sara at kay BBM. Kung sino talaga sa kanila ang tatakbo ng presidente na kailangan nating suportahan. So, para sa akin, parehas natin silang suportahan, ngunit hindi natin sila pwedeng paglalabanin. Kasi the main concern kasi po dun, kung paglalabanin natin sila, siguradong sa kangkungan pupulutin tayo, 'di ba? Parehas, 'di ba? At panahon na naman ulit na makakabalik sa pwesto ang mga yellow tard, 'di ba? Mga gahaman sa pwesto, panahon na makaupo sila. Kung ang mangyayari sa atin paglalabanin natin yung parehong may malasakit sa ating mga mamamayan at sa bansa natin. So, para sa akin talaga, kanina kung napansin nyo, inihambing ko lang po si Biden at saka si Trump, 'di ba? Kung napapansin niyo, si Trump kasi against siya sa mga oligarch. Against siya sa mga kumbaga kritiko rin ni Duterte, yung mga dilawan, against siya diyan. Kaya nga si Trump at saka si Duterte halos magkakapareho sila ng may pagka-similarity sila ng attitude, 'di ba? Ugali. Hindi rin lahat siguro, pero kung napapansin niyo. So kaya si Trump expected talaga na dapat makapasok si Trump, siya dapat talaga ang manalo. Kaso lang na manipula ng kalaban, 'di ba? So, yan yung sinasabi natin. Kung si Trump nga milyonaryo, hindi nga kinaya si Biden. Kasi nga, eto lang yun ang problema natin . Ang kalaban natin hindi iisa, 'di ba? Hindi lang pure Aquino, marami. Diba? Mga oligarko na nagpapalikod sa mga yellow tard. So, sama-sama na sila dyan. Kasi gusto nila yung kapag ang mga manok nila ang mananalo, siguradong manunumbalik na naman yung paghahari nila. Kumbaga, sila yung mangunguna kasi magiging pabor sa kanila kapag ang kanilang manok ang makaupo. Lahat ng mga kanilang negosyo pwedeng bulungan na lang siguro, mga padrino, kasi manok nila yan 'di ba? Hindi katulad ng administrasyon ngayon, 'di ba? Hindi na kayang bibigyan ng pampalubag loob ang ating presidente. So, ganun din ang kailangan natin na magiging presidente. So, bibigyan ko kayong idea. Bakit hindi natin kailangan paglalabanin si BBM at si Inday Sara? Kasi sigurado ako, papasok talaga ang dilawan dyan. Bakit kamo? Kasi nga, mahati yung puwersa natin. Kasi kung yung 20 na yon, sabi nga, 20 nga daw yung bumoto kay Tatay Digong. Kasi alam nyo kung bakit nanalo sa Tatay Digong. At hindi siya nadaya ni Smart Magic. Alam nyo kung bakit? Kasi nahihirapan ang Smart Magic para manipulahin ang pangalan ni Tatay Digong kasi nga 'di ba late na po siyang nagpasa ng kanyang ng presidente. Anong tawag diyan? Late na po siya mag-file ng kanyang candidacy. So nahirapan manipulahin ng Smart Magic. Hindi nila kinaya. So, ang masakla pa, 'di ba? Kung napapansin nyo, ang namanipula nila kay BBM, which is panalo sana si BBM. Kaya ang gusto pa rin nilang mangyari, hindi parehong vice president at saka presidente magkakasama, magkakapareho at malakas ang pwersa kasi mas lalo silang mawawalan. Kaya ang ginawa nila, pinasok nila yung isa, si Leni. Kumbaga, hindi nila kinaya si Tatay Digong, pero dito sila sa Vice President. Kasi parang
mayroon pa rin silang kumbaga, mayroon pa rin sila kahit papanong power na magiging magiging way nila, 'di ba? Kahit sa anong kaparaanan. O, 'di ba? Kita mo naman si fake baby, 'di ba? Wala nang ginagawa sa kanyang pwesto kundi puro kritisismo, 'di ba? Instead vice president. So ito yung kahilingan ko sa inyo. Hindi ako anti Marcos. Marcos din po ako, ha? Pero kung ako ang paanohin nyo, hindi ako magiging solid at hindi rin ako magiging loyal maski kanino sa kanila. Pero titingnan natin kung saan yun pabor sa baraha. So sa ngayon, ang naisip ko, ang unang pabor sa baraha, si Inday Sara. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo na kung sino yung nasa administrasyon ngayon. 'Di ba? Si Tatay Digong, ang mas may malakas na political will. Maraming nagtitiwala sa kanya. So once na kapag mayroon siyang i-endorso, siguradong yun karamihan na ang susundin ng mga tao. 'Di ba? Lalo na kung si Inday i-endorse niya. Kasi nagpapahiwatig si Inday na kung gustuhin natin ng taong bayan, wala siyang magagawa. Maari siyang tatakbo, 'di ba? Pero hindi pa natin lubos maisip kung tatakbo pala talaga siya. Pero mayroong mga something, 'di ba? Pero ito yung masasabi ko sa inyo. Kaya ako alanganin kay BBM na chance niya magiging presidente. Alam niyo kung bakit? Sa vice pa lang hirap na tayo eh. Diba? Hirap na hirap tayo. Maraming pera ang yellow card. Marami sila. Kayang-kaya nilang bilhin lahat. Diba? Kayang-kaya nilang bilhin lahat. Diba? Pati nga ang hustisya, kayang-kaya nilang bilhin. Diba? Mayaman na si BBM. Pero hindi kinaya. Diba? Kung napapansin nyo, matatapos na ang 6 years. Wala pa rin resulta. What if kung tatakbo siya ng presidente, hindi pa rin mangyayari yan. Mas magkakaroon pa tayo ng problema. Dahil baka dyan pa maaagaw ang pwesto kapag ipagsipilita natin na ang Marcos ang isusulong natin. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan, talagang sinasabi na doon, napanood ko noon yan na never again na talaga sa kanila na makaupo ang Marcos. So ibig sabihin, gagawa ng kaparaanan ang mga yellow cards at mga oligarch na wag lang umupo ni isa sa angkan ng mga Marcos. 'Di ba? Kaya ito hinalimbawa ko lang sa inyo eh. Kaso niya ni BBM hindi na solusyonan. Pangalawa, eto na lang yung guide natin, si Trump. Si Trump naging presidente, powerful, mayaman, milyonaryo, pero hindi nga kinaya eh. Nanalo pa rin si Biden. 'Di ba? Kaya kayo mga kababayan ko, wag nating kung naisip nyo, wag na isang tabi muna natin yung loyalty at saka solidarity. Isipin muna natin yung kung ano ikabubuti ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating kapwa mamamayan, di ba? Kasi kung lagi natin ipagpilitan tayo Marcos, hindi makakuha pa ng point yung mga tao na talagang sige, mag-Marcos kayo, kami mag-Duterte, di ang mangyayari, hati tayo. Diba? Mahahati. Ngayon, ang buong boto doon napunta sa kalaban. Hindi tayong nawalan, diba? Kaya nakakatakot. Kaya mas maaga pa lang, sa totoo lang, magkakaisa tayo. Diba? Magiging observer tayo. Kailangan makikiramdam muna tayo. Hindi tayo basta push tayo ng push. Diba? Kikiramdaman natin. Basta ako, alam ko si BBM parang nagpahiwatag na tatakbo siya eh. Diba?
Pero pakiramdaman din natin kung si Inday Sara tatakbo. Pag once tumakbo si Inday Sara at talagang decided na, siguro pwedeng mag-giveaway ang isa dyan. Diba? Wag muna. At mayroon pang isang solusyon sana dyan. Kung just in case, kung gusto nyong maupo si BBM, mayroon sana. Kaso nga lang talagang mahirap eh. Siguro, alam na ng mga previous na strategy nila yung paano kung talagang magkakaisa tayo. Kasi sa totoo lang, napakahirap. Kung hindi may tuloy-tuloy yung naumpisahan ni tatay ngayon, Tatay Digong, at makapasok yung Dilawan, lahat ng naumpisahan ni Tatay Digong, mga proyekto na yan, mabaliwala yan, maaaring ma-stop na naman yan, ma-standby na naman, kasi yung susunod, gagawa na naman siya ng kanya, diba? Instead, ipagpatuloy niya yung ginawa nung una, siyempre gagawa siya ng sarili niya kunyaring proyekto. Siyempre, instead na kunti na lang sana ang gagastusin, di mas lalo pang gagastos lalo kasi magpapanibago na naman. Kasi panibagong kickback at panibagong korupsyon na naman yun. Diba? Kasi pag panibagong proyekto, panibagong korupsyon, diba? Yun ang magiging sitwasyon dun. Kasi kung talagang public servants ka, gusto mo talagang pagbabago mo yun. Kung ano yung mga previous na ginagawa ng dating nakaupo at hindi natapos, tatapusin mo yun eh. And then after matapos, gagawa ka ulit ng panibago. Diba? Pero kung puro lang salita at gagawa at gagawa, mayroong mga nakabinbin, ay wala, sigurado yan. Corruption ang bagsak niyan. Kaya kayo mga kababayan ko, nasa atin pa rin talaga. Hindi natin kailangan mag-away-away tayo. Kailangan magkaisa tayo at isipin natin kung ano yung ikagaganda at ikabubuti sa bansa natin. Hindi natin kailangang magiging loyalty, solid, dahil diyan tayo napapahamak. Tingnan na lang natin kung sino ang kailangan natin. Huwag lang talaga ang Dilawan. Yun lang po. Kumbaga, last 2 minutes na mag-decide tayo na dapat magkaisa tayo. Ganon ang gagawin po natin. Kasi sa ngayon maaga pa yung magpaparamdam tayo. Kaya kailangan magiging observer tayo. Basta etong dalawa na to, manok natin to, 'di ba? Manok natin to. Hindi kailangan pagsabungin natin to. Kailangan isa lang ang pwedeng pupunta sa taas sa kanila. Pero ito lang yung masasabi ko. Kung si BBM talaga i-insist niya na tatakbo ng presidente, naway i-endorse siya ni Tatay Digong. I-endorse talaga siya dapat ni Tatay Digong. Para mayroon tayong kumbaga power, may alas tayo eh, 'di ba? Kasi si Tatay Digong ngayon ang nasa pwesto kumbaga, 'di ba? So, kailangan natin 'yun. Kailangan natin ng konting push ni Tatay Digong kung talagang si BBM talagang gustong-gustong tumakbong presidente. Pero kung si Inday, na majority pa rin yung kay Inday, na maraming mag-i-endorse kay Inday at patatakbuhin siya, kasi alam nyo na, 'di ba, ama din anak, sigurado na talagang mas marami kay Inday Sara. So yun lang po, kailangan lang po natin magiging observer at magkaisa po tayo. Yun lang po yung masasabi ko. Maraming salamat.